Hello everybody and welcome back to my channel, and it's that time of the year. I'm sure inaabangan nyo to lagi sa Kimchi PH. Yes, Chinese New Year is coming, and sa January 29 na po magsisimula ang bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. So, ang Year of the Wooden Snake daw ay it's a year of death and rebirth. Parang ang snake, naguhubad ka ng balat kasi nagbabago ka. You are rebirthing yourself. Oh, I love it. So, ngayon magtanong na tayo kay Master Jason. Ito kasi yung kasama ko sa kotse. So, let's go. Master Johnson, not Jason. Ano ang characteristics ng wooden snake, Ahya? Yeah, so bali ang snake kasi, no, ang number one character niyan, kilala kasi sila bilang isang mga, syempre, maliksi, and also they're very good in terms of creativity. Medyo mataas kasi ang creativity ng mga Year of the Snake. So that's why we can say this 2025 is a year of creation and also transformation. Yeah. Creation and transformation. Yes. That means this year, maraming mga new opportunity, new ideas, new strategy. So in short, maraming mga bago na pwede ngayon. Maraming bago this 2025. Maraming bago. Yes. Gusto naghahanap ng mga financial opportunity, sidelines. Parang this year, ang pinakamaganda magtayo ng bagong business. Yes. Bumili ng bagong bahay or property. Pwede rin po. Although yung nga lang, no, sinasabi nga natin, because ang snake, medyo flexible, adaptable, but also, sa sobrang volatile niya, sa sobrang malikot siya, hindi rin kasi ganun ka-stable yung energy ng taon. Every time meron tayong gagawin mga business or investment, kailangan lang be sure decision making. Napaka-importante. And also, kailangan medyo maging firm ka sa target goal mo. Yeah. Ayan na. Ito na mga katanungan ng marami, Ahya. Top 3 lucky signs for the Year of the Wooden Snake. Okay, so for this year, meron tayong top 3. Number 1 is the Year of the Rooster! Hello, Sisi Kang! Sobrang powerful ang mga rooster ngayon kasi number 1, meron silang good network, connection, kasi kaibigan ng rooster ang snake eh. Friend ba ang rooster? Di ba kinakain ng snake ang rooster? Hindi ba? Hindi naman. Pag may visa original, pero sa atin kasi based on the feng shui forecast or the animal zodiac, magkaibigan sila. Friends ang snake and rooster. Yeah. Congrats sa lahat ng mga Year of the Rooster top 1! Yes. Sino naman ang top 2? Top 2 naman natin is sa mga Year of the Monkey. Yeah. Monkey! Yes. Sa mga monkey naman kasi because also friend din sila ni snake. So that means this year marami rin mga opportunity from their friends, network, and connections also. Top 3. Year of the Horse! Hello! I love it! Dati, diba, sa previous year, ang mga naging warning ko lang naman sa horse last year, malakas ang horse, okay? Pero medyo prone lang tayo sa mga distraction, diba? Ganun siya. Kaya sabi ko, diba, na kailangan focus mo lang kung ano yung target goal mo. And I think you'll get a lot of target goals and achievement. So, congratulations! Ano naman ang forecast ko this year, Ahya? So, kung last year mo is good, this year kasi para sa mga Year of the Horse, I call it the manifestation year. Hello, ipamanifest ko na talaga lahat. Yan. So, number 1, pag sinabi natin manifestation, kailangan lang tumutugma yung ating brain tsaka sa ating heart, no? So, that is something to do with need and want. So, pag lumalakas kasi yung energy mo on that part, whatever you think, whatever you feel, whatever you want, possible, mas more na-attract mo na agad siya. Because the heaven star is with the horse. So, that means lahat ng nire-request mo, nakikinig yung universe. Malakas pala ako sa universe this year. Yeah. Although may konting warning lang sa mga Year of the Horse. Yeah. Okay. Ang mga Year of the Horse, we don't advise lang na sobrang daming target goal agad. Okay, dapat one goal at a time. One at a time lang. One at a time, yes. So, pwede ka magkaroon ng maraming goal for the year, pero dapat one at a time mo silang tinatapos. Kasi ang problem lang sa horse people are very hardworking people. Ngayon, ang problem lang kasi pag nagsabay-sabay ang target goal natin, hindi mo ngayon alam sino ba una mong tatapusin. Like that, di ba? Sabi nga natin, madami kang sinimulan, binuksan. Yes, tapos hindi mo alam paano silang tatapusin. Kaya nga di ba sabi natin, saan tayo nakakita ng horse na tumatakbo sa 2 karera?
Dapat one Isa-isa lang. horse race at a time. Ganun pala Yeah. yun. I Okay. love it. One is the rooster, monkey, yeah, horse, Yeah. And then year of the rat. rat! Siyempre, sumabit pa rin ako. And sa akin, sa mga year of the rat, no, katulad ko, we have the power of the 2-star. Number 1, meron tayong convincing star. Meron din tayong reputation star. So ano kayo, pwede tayong mas makilala. mag-convince or tingka, influencer ka. or influencer, yeah. Anong sign mo ni Isa? Yan. Ano? Alam, hindi ko alam yung birthday niya. Year of the Dragon po siya. Year of the dragon. Alam, may kinilig! Year of the Dragon. Year of the dragon. Yes. Complete birthday. Your family. Kailan ba? Uy, hindi alam. May 13. Okay. Ayan. So far naman para sa Pakinig ka. Yeah. For the dragon naman kasi, originally medyo kasi kasama sila sa top 5 animal sign this year. Top 5 sila. Yes, oo. Pang ilan ang dragon? The number 5. The number 5 siya. Kaya pasok siya. Pinoy ako. Yeah, pasok yun. Oo, kaya medyo malakas din ang energy nila for this year. And also because of the opportunity starts with them, so that means maganda rin in terms of like sa relationship energy. Sobra naman relationship. Sana naman maging blockbuster yung movie na. Panood mo kayo, my love. Will make you disappear March 26. Oh, Please. para naman sa mga dragon kasi because this year kasi malakas yung energy ng opportunities nila. So that means this year, more projects and chances, more opportunity pwede lumapit sa atin. Although medyo iningatan ko lang sa mga dragon lang, also choose wisely din. Kaso minsan pag too much na, imbis na nagiging masaya ka sa work, nagiging responsibilities na siya. Yun. Kaya mas more number 1 tumatama sa kanila is the health. Ingatan nyo rin yan, especially gastro, especially acidity. Yan kasi madalas na nagiging problem. And also keep yourself hydrated. Yan, kasi mabilis na sila natutuyuan ng lalamunan. Mas magtubig ka na. Ngayon na. Ang sheep, pang ilan po ang sheep? Kasi Ang sheep po naman siya. is the next on the 5. So that's number 6. Siya pala! Yeah. And also para sa mga the sheep is also good din for this year kasi very productive din yung taon sa kanila. Dapat lang. Dapat lang po siya maging productive. Yeah. So, Not so lucky. Yung, hindi maswerte, but not Yeah. so lang for the year of the wooden snake. Yung pang 12. yung pantol. Mga pantol kasi mga year of the pig. So, we need Year to of be the more careful this pig. year. Yeah. Kasi So, mababawasan ang benta ng lechon ngayon. More on chicken. Chinese style fried chicken. Ay, hindi bati ang pig at ang snake. Ang snake, yeah. Kasi number 1 kalaban ng snake is the energy of the pig, no? Although sinasabi naman natin, there's no such thing as malas. Pero ang mga pig kasi, they're very emotional. So, minsan pag may konting changes, may mga nangyayari, ang busy na magpa-affect. Pag medyo may problema dito, nagiging overall health. Nagiging naman. overall na kasi siya, yeah. Yes, Second to so, the last. Second to the last, yung mga people who are born in the year of the ox. Yeah. Year of the ox. Yeah. So sa mga ox naman kasi, originally hindi naman siya super bad because the ox is the friend of the snake. So you get network and connections or helpful people na pwedeng tumulong sa inyo. Although the problem lang kasi for the ox, meron kasi sila yung tinatawag namin 5 yellow star or what we call the disaster star. So minsan kasi nagkakos siya ng mabigat na burden or emotions din. Ang next, ang third to the last Yeah, na third to the last not naman. so lucky this year. Yeah, sa mga third to the last naman, sa mga year of the rabbit. Yan, no? Rabbit? Yeah. Oh my gosh, House of Little Bunny. Kung tutusin, dapat hindi nga bad yung rabbit kasi meron silang prosperity star. Okay. So, ibig sabihin, pag meron silang gustong gawin, they become more powerful. Although, the problem lang kasi, as the year of the rabbit is also a very emotional animal sign. So, yun nga, minsan kapag the more emotional yung energy natin, minsan affected tayo ng taon. Ayan. And ang isang sa iningatan ko kasi sa mga year of the rabbit, medyo prone kasi sila sa mga like conflicts, traitors, backfighters, like that. Yun. Anong gagawin nila para maiwasan nila yung not so good energy this year? Sometimes we encourage them not only by positive thinking, kung kaya mo mag-harness ng good energy by spreading love, minsan mababago mabubus mo yung confidence. Kunyari, magbibigay ka ng mga tulong sa Yes, ganun siya. Huwag niyong solohin yung problema. May kasabihan nga, di ba? Pag problema mo, problemahin na ng problema mo, ang problema mo. Ay. Ano pa ang mga dapat ingatan for this year? Yeah, so far talaga ang pinaka number 1 lang para sa ating lahat is the health. Yun yung pinaka dapat natin bantayan. Huwag tayo sobrang maging kampante sa health natin.
Totoo naman because health is wealth pa rin talaga. Okay, Oo, ano kaya mga health? advice ng love this year of the snake? Marami bang ahasan? Ay! Originally, medyo yun po yung isang dapat nating ingatan para for this year. It's not because ang snake kasi is ahas na alam natin about betrayal. So it's not literally Oo, like that betrayal, naman. di ba ang snake? Yeah, the more nagmamadali ang energy ng snake, the more dapat control natin yung own face natin. The more na mas maraming opportunity ang taon, the more dapat mas more contented tayo. Piliin lang natin yung kailangan natin. Kasi if this is a deceiving year, may tendency mamaya, ma-deceive din tayo sa apple na inaalok sa atin ng taon. Huwag tayo masyado maging greedy para for the year. Okay? Maganda ba ang love life ng Year of the Horse? For everyone, okay? Kakikinig. Maganda naman talaga ang energy ng love para sa Year of the Snake, okay? Everyone. Everyone also can benefit on this, okay? Especially for sa mga singles, naghahanap ng partner. Kasi di ba Ganun. nung mga 2 years ago, uso ang hiwalayan, Yes. Ano ang year yun? Year of Originally, the 2 years ago. 2 years ago si Rabbit. Rabbit. Rabbit Rabbit. year. Temptation in terms of maybe na-focus ka too much with your work, With work. with your business, na nawawalan ka ng oras para sa loved ones mo rin. Ano ang lucky color this 2025? Yeah. So, balik ko tutusin, meron ako 3 lucky color na naman na hinanda para sa atin. 3! Yeah, based on the lucky elements of the year. Okay? So, number 1, meron tayong mga metal element. Okay? So, that is white color. Or you can also use gold or silver. Okay? Based on this sa white, pwede rin siya. White. Yan. White color kasi that's a symbol of metal, symbol of also good resources. Then Color second color, pwede rin ang blue color based on the water element naman. Blue. Yes. White and color White blue. and blue, yes. On the blue naman kasi can enhance the energy of calmness. Okay, para sa mga opportunity and wisdom na gusto natin. White and blue, Ayun. ikaw! Congrats! Yes, good opportunity, calmness, and also pang boost din ng wisdom natin. Blue. Yes. And the last, And the last is the color of yellow. yellow. Yeah, yellow. I love Yeah. yellow. Yeah, kasi ang yellow Dilaw. kasi is energy ng earth, no? Kailangan kasi medyo kailangan calmness, peace of mind, and also kailangan talaga natin sa energy ng snake. Number 1, kailangan matuto tayo paano maging stable. So yan ang 3 lucky colors. The white, the blue, and the yellow. So, pwede din nila gamitin yung mga lucky colors of the year para mas more i-uplift pa natin yung emotions. And also, if you're open to like using like yung feng shui or lucky charms, meron din kasi mga like lucky directions na pwede natin i-activate. Ay, anong mga Diba? lucky directions Like that. for this year? Number 1, the southwest sector. So, Ganun. paano i-activate yung southwest? Yeah. So, number 1, kailangan be sure na malinis yung southwest sector nyo. Malinis. Yes, malinis. Iwasan yung merong mga leak or may mga sira on that part. Kasi ang leak problem also cause money out problem. Di ba pwede maglagay din ng plant or like pwede maglagay ng parang waterfall na ano, Waterfalls, okay yeah. lang din yun. Waterfalls is okay. Although, pag southwest kasi ang kwarto nyo, bawal tayo maglagay ng water sa loob ng bedroom. Bawal. Yeah, so, kasi lalo siya nagkakos ng third party problem or mga not healthy So alam relationship. niyo na, wag na maglagay ng ano, tubo. Char. Wag na maglagay ng waterfall design or anything sa loob ng bedroom. Sa loob ng bedroom. And also, if you want talaga to boost the money luck, anything symbolizes money. Okay? Like yung mga lucky charms, like money tree, Doon yun na the lang. God of Money, Si God or of Chai Shen, Money. like that. Yeah, so, Best friend ko nga pa. Makiki-best friend na rin ako. And also, yung this year, yung mayroon tayong ginagawa, diba, Prosperity Basket? Yes, Prosperity Yes, Basket, the oo. famous Yeah, by this one. Angel Johnson. Yan, this one. So, yun din siya. Ito rin pwede nyo ilagay sa southwest sector after nyo gawin yung ritual para for the Chinese New Year. Pero di ba after ng Chinese New Year, kinakain na yung bigas. Ano na lang ang maiiwan? Minsan kasi may mga old charms tayo like mga bracelet or charms na hindi natin ginagamit. Pwede nyo pong ilagay yun sa loob ng basket. Kasi kino-convert ng basket lahat yung old charm to become a new energy para pang pag-good luck din siya sa house. Southwest Wealth Yeah. Lock. Pero pwede nyo itong i-order dito lang. Siyempre, sa Sunrise. General merchandise, yeah. Yes, dito lang ito nabibili. Ang Prosperity Basket Yes. dito sa Binondo. One of the things na pinaprepare namin pag Chinese New Year's Eve. Kasi ito talaga, nilalagay namin ng money, nilalagay namin ng wishing paper. Ito ang mahiwagang wishing paper talaga. Ang dami ng natutupad na wish dito sa papel na to. Bili ulit House of ako. Little Bunny. House of Diba dyan, Little diba? Bunny, Tagaytay, mga ano? Tagaytay Rest House,
condo here, condo there, apartment, wow, kung ano-ano lang. Ito ang tinatawag na wishing paper na sinusunog kapag Pagpatak na ng 12 pagpatak midnight. ng 12 midnight. Yeah. So pag nakalimutan mo, next year na ulit, di ba? Minsan kapag bigla lang meron kayong mga special request for the year, basta kailangan nyo lang tignan lang every new moon or full moon, pwede rin kayo mag-wishing paper. That is why in Chinese New Year is one of the best kasi siyang first new moon of the year. Kaya Yes. iba-iba ang araw ng Chinese New Year kasi Correct. binabase sa Sa new moon. Sa new moon, yes. This year, January 29 ang bagong taon sa Chinese. So, ito yung piniprepare, prosperity basket. Pwede nyo siyang bilhin dito. Ilalagay namin yung address ni Aya dyan. Tanan! You can also order this pala sa aming mga social media like Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. And also yung step per step pala, nilagay ko na rin sa aking YouTube channel. Ayan! Yeah. Follow nyo Coach si Johnson Anya. Chua. In the Yeah. next lucky direction. Yeah, para naman sa next na lucky direction natin, meron tayong East, no? Sa East sector naman. Yeah. So ang East sector kasi meron tayong tinatawag na number 9 star kasi pumasok na tayo sa period 9. So that means this year kapag sa number 9, something to do with completion, prosperity, or mga investment luck. Yeah. So sa mga naghahangad po, especially for investment, business growth, yan, pwede niyong i-activate tong East. Kaya kung pwede kayo maglagay dyan, mga something red color, or anything red, okay? Nakakapag-boost din kasi ng energy ng East sector yan. Anything red sa east. Yes. Ayan. Tapos, next, lucky direction. Yes, this sa Southeast naman kasi, meron tayong tinatawag na number 1 star. The number 1 star is also symbolized as victory star. Nakakatulong din to sa mga like example, new opportunity, new idea. Marami rin kasi sa atin mga gusto rin mag-travel or maghanap ng opportunity even sa abroad. So minsan nakakatulong din tong area na to. Yan. So dito sa Southeast yan, pwede rin kayo maglagay ng mga water. Okay, mga anything moving, pwede po siya. Ganun. Pero para naman sa mga career advancement, kung meron pa yung mga horse image, pwede nyo rin ilagay dyan sa Southeast para to boost pa yung career din natin. Horse image. Ilagay ko lang yung picture ko doon. Tapos meron lang ako idadagdag pa, no? This is one of the lucky direction din na pwede pa nating isama. The lucky direction south sector, which is the position of the horse. Ay, Yeah. nakatulog ako. Para sa atin, kasi meron sa atin nagkakagulian na nagsusulat tayo ng mga goals natin para for the year. So, Vision board. vision board, yeah, or goal board, di ba? Parang ganyan. Yun, pwede nyo itong ilagay sa south sector. Sa south Yeah. sector. Yes, yung mga vision board mo kung ano mga gusto mo. Na target mo. Mangyari ganyan. Yes, Sa south sector. south sector. Ayan, ano na lang mga i-prepare for the Chinese New Year's Yeah. Eve. Number 1 talaga, mas magandang meron tayong prosperity basket because the prosperity basket represent yung kenimay or the overnight rice. Meaning, para pagtawid ng taon, marami na tayong good food, good money to spend para for one whole year. Like that, okay? May bigas kasi to. Yeah, may bigas siya. Iba-iba to every Every year. yes. Binabase kasi namin yan sa Feng Shui of the Year. So, the lanterns represent for hope and opportunity. Meron tayong bulu para for good health. Ayan. Ito naman. Ito naman elephant kasi the symbol of stability. Ito, meron din mga for love. And then ito naman is the wealth coin. Ayan. And then, ano pa ang ihanda? Ayan. So, meron tayong 5 lucky food na pwede natin prepare. Okay, so number 1, anything mahaba. Tulad ng mga pansit. Kasi mga pagkain mahaba always represent for long life and longevity. And then secondly, kailangan meron tayong something wood. Yung mga green, mga vegetable. Yan, okay. Yan, not only para for healthy but also pag prosperity. Mga leafy, Kangkong. di ba? Green leafy, cabbage, yes, pechay, mga Pechay. ganun. Yan. Hindi nawawala sa atin, chicken. Okay, Chicken. yan. Kasi yung chicken kasi is may pakpak. So that's always a symbol kasi that there's always a good news, good opportunity na pwede lumaki. Kung napapansin mo, di ba sa atin, sa mga Chinese laureate natin, there's always meron laging chicken. Because the chicken is always a symbol of hope, symbol of good news, at lagi meron bagong paparating sa atin. Kung pag iniisip mo kung sila lilipad paalis, pwede rin naman sila lumipad papunta sa atin. No? Yan siya. Yan. Anything mga bilog-bilog, tulad ng mga dim sum, or mga meatballs, di ba? Mga ganun siya sa mga pork, ganun. Kasi it's also a symbol na parang at least, laging parang smooth sailing para for the year. Yeah. Circle na ulam. Like that, no? And then fish pala, fish din. Medyo maganda rin for the year. Okay? Fish. Yan, din yung pang-apat natin. Kasi yung fish naman is a symbol of abundance. Pero kailangan yung fish natin buo, wag natin yung parang naka-chop-chop.
Hindi Oo, pwede yung mga kailangan- fish fillet. Yeah, hindi yung fish fillet. Kasi Dapat pag sinabi steamed nating fish. abundance, buo dapat. And then lastly, sa panglima, kailangan meron tayong tikoy. Tikoy, yes. So, kasi syempre always symbolizes the harmony together, stick together. Yan. So, yun, napaka-importante nun. Yan. Ayan, so ang dami kong natutunan. Thank you, Ahyang. Grabe. Thank you. Ang dami ko ng mga guidelines on what to do. Thank you so much sa mga warnings, sa mga good news, Yes. sa mga magagandang bagay na i-look forward. And dadamihan ko pa yung manifestations ko. Sisimulan ko na mamayang gabi, sulat ko na to. Pero one at a time. One at a time. Kasi hindi lahat ng horse kayang lumaban sa dalawang karera. Oh, di ba? By Bini. Karera. Yes. Thank you so much, Ahya. Thank you also. Meron ka bang last message for our viewers? A final message ko lang for everyone, tandaan lang natin, all of this are also guidelines for everyone. Okay, basta kailangan haluan pa rin natin ang sinasabing nating sipag at tiyaga. Okay, kasi may sinasabi nga tayong heaven's luck, earth luck, and man's luck. Okay, so sipag, tiyaga, determination, and diskarte. And also, haluan ng konting swerte. Yes. Tama yan. Kaysa naman sabihin mong, swerte ako this year, sabi ni Master Johnson, hihiga na lang ako. Hindi naman basta na lang darating sa'yo yung Yes. swerte, di ba? Yung paggising mo, ay, milyonarya ka na. Hindi na siguro. Kailangan din ng sipag at tiyaga and determination. Yeah. Yes. Thank you so much. Maraming Thank you. maraming salamat, everyone. Ayan, ready na tayo for the Year of the Wooden Snake. Let's go! Kore Macha!